day anglers, and welcome back to Bantayanon Caster, and I am Mitch, and today I'm so excited to share to you how I take good care of my fishing reels. Dahil napaka-importante na after every fishing adventure or trip, naalagaan natin ang ating mga reels para hindi ito magkaroon ng corrosion, lalong-lalo na sa mga budget-friendly na reels. Today I'm going to use my KastKing Brutus as a demo or a model for the maintenance tips. So unang tips muna, kapag galing kayong saltwater fishing, huwag nyong isprehan ng malakas na pressure yung reel nyo. So just at top water, mahinang tubig lang para matanggal lang yung mga saltwater at maiwasan ang corrosion. Then pwede na nating punasan ang reel natin. Then I will be using a KastKing grease and oil na binili ko rin sa online. So I've been using this for a couple of months na, pero marami pa rin yung laman. Honestly, hindi ko masyadong nagagamit ang grease dahil bago pa lang yung mga reels ko, so hindi pa kailangan ng grease. So i-explain ko mamaya bakit hindi ko pa ginagamit ito. Mostly ang ginagamit ko lang is yung reel oil, dahil ito yung kailangan na ma-apply sa ating mga fishing reels after every fishing trip. Now, siguro unahin natin yung paano ba tanggalin ng spool, paano ba lagyan ng oil ang ating spool. So, if you are going to remove your spool, ang dapat na direction mo is counterclockwise. You just need to twist this lever or some kind of switch or something counterclockwise, and you can pull your spool from there. So just continue kung ayaw pa, so then you can continue to, so ganito yung nasa loob ng spool mo. Then wag mo nang ilagyan ng oil ito dito. So I suggest dito ka na muna sa shaft. So lagyan natin ng konting oil dito para hindi siya pati dito sa baba. Yan. Then we'll try to rotate it para maging maayos maging smooth yung ikot niya. Then I think that's it. Then pag okay na sa'yo, nalagyan mo na ng oil lahat ng part ng spool, then you have to return this spool dito pa rin. So dahan-dahan lang para hindi masira yung mga component kung mayroon mo siyang mga components na maaapektuhan. So lock it using this locking mechanism. Then you have to turn it clockwise hanggang maghigpit siya. Wag naman masyadong mahigpit. Tama-tama lang yung higpit niya. So that's it. Nalagyan na natin ng oil ang ating spool. So ito yung magiging smooth yung retrieve niya, and then pag nag-retrieve naman, marinig natin yung tunog na maganda. Then isusunod naman natin now yung knob niya, yung handle knob niya, na lagyan natin ng reel oil. So paano ba tanggalin yung knob na to? So ganito ang pagtanggal niya. You just loosen up this cup until matanggal siya. Just loosen up. So medyo tagal-tagal na siyang matanggal. Basta continue to unscrew it until matanggal na siya. So ganito po yung itsura niya sa loob. Then we are going to put some oil on the bearing and not on the rubber stopper. Put some oil on the bearing, konting-konti lang. Then itong handle, pwede nyo naman tanggalin to kung gusto nyo tanggalin. Yan. You can remove this
Then you can put oil also dito on the other side. Put some oil here. Yeah, konting-konti lang, no need na damihan natin. Then ibabalik natin yung handle para mag-okay siya. Hanapin mo lang yung tamang orientation niya. Then ibabalik natin yung cup para mag-lock ulit siya. So ganun lang kasimple. No complicated steps ang pag-oil dito. Just tighten it up and then you can test it kung maganda ang ikot niya. Another tip para sa mga baguhan din, kapag bumili kayo ng reel, mostly nasa kaliwa ang kanyang knob. Ngayon, kung kaliwete ka naman, kailangan mong ilipat yung knob dito sa kanan dahil mas malakas ang hawak mo ng rod kapag kaliwete ka sa kaliwa. So paano ba siya ililipat? So simple lang din, tanggalin mo itong cup na to katulad ng ginawa natin kanina habang naglalagay tayo ng reel oil. So just continue to unscrew it until matanggal siya kasi pareho lang naman ito. Then kapag natanggal na, medyo malalim-lalim lang din to. So pwede na siyang ilipat dito sa, tanggalin nyo to, ganito yung itsura niya. So pwede na siyang ilipat sa kabila, tanggalin na rin itong rubber na to, ilipat nyo rin sa kabila. So kung kaliwete yon, i-shoot nyo lang sa tamang, hanapin nyo ng tamang alignment. Then I suggest ilagay nyo muna tong rubber para mag-okay siya. Hanapin nyo rin yung tamang alignment, then you lock it. Ganun lang kasimple ang paglipat. So ngayon nasa kanan na ang knob natin, and this is good for the left-handed anglers. So kung left-handed kayo, ganun lang kasimple maglipat ng knob. So ito, mayroon tong switch dito kasi hindi siya iikot ng basta-basta. Another tip din is mayroong switch dito, hindi mo siya mababalik. Ayan, na kaya siyang i-forward, pwede na siyang i-backward. Pero kapag ito is naka-switch ganyan, hindi, puro retrieve lang talaga siya, which is good kapag nag-fishing tayo. Hindi mo siya mababalik palikod. So dalawang tip yon na dapat natin tandaan para magiging smooth ang fishing adventure natin. The next na tips natin or next steps na gagawin natin is mga simple steps na lang in oiling. So unahin natin siguro itong knob na to, which is ino-open natin, yung ganyan lang. Lalagyan din natin dito ng konti, patak-patak lang siya. So ito yung ino-open natin siya kapag nag-retrieve tayo. Tapos kino-close naman natin kapag nagre-retrieve. Ino-open natin siya kapag nagka-cast tayo para lumabas yung line dito. Then you close it, ready for retrieve naman. So ganun. Next steps ay madali na lang. Ito na lang yung mga screw ang lalagyan natin. Ayan, lahat ng screws lalagyan natin ng oil. Ito lagyan tayo ng oil. Then merong oil dito. Hanapin natin lahat ng mga screw kung nasaan. Then lalagyan natin ng konting oil, patak ng oil lang. Ayan, so meron din dito. Nalagyan ko na to. I think na-cover na natin lahat. Itong sa lalagyan din natin. Pati itong sa handle.
kailangan din natin lagyan to ng konting patak lang ng oil. Ayan, so I think na-cover na natin. So ang ginagawa ko dito, isang tip ulit, is yung mga sobrang oil na nandito, ang ginagawa ko, in-spread ko siya sa katawan. Ayan, tapos saka ko siya pupunasan ng basahan. So bakit ko ba ginagawa yon? Since hindi high-end yung mga reel natin na maaaring siyang magka-corrosion kapag ginamit mo sa salt water, so kailangan siyang maprotektahan ng oil para in case lang na magkaroon siya ng seawater ay hindi siya agad-agad magkakaroon ng corrosion at masira yung reel natin. Kaya isa itong tip na dapat nyong tandaan, lalong-lalo na sa mga bago, is i-grease na, i-oil natin yung body din, saka natin pupunasan yung katawan. So I think we have covered everything kung paano natin mini-maintain ang ating reel. So I've been using this brand and this reel for a couple of times at wala akong naging problema dahil every fishing adventure ko, mini-maintain ko ng maayos ang aking mga reel using yung reel oil at grease. Ngayon, meron akong binanggit kanina na hindi ako masyadong gumagamit pa ng reel grease dahil ang reel grease, ginagamit natin to sa gear na nandito sa loob nito. So, kailangan natin siyang i-unscrew para matanggal natin. So, since bago pa yung reel ko, hindi ko ginagamit ang grease dahil ayaw kong magbukas ng screw sa reel ko. Bakit? Kapag nagkaroon ng loose thread yung mga screws at saka yung hole na ginagamitan natin ng screw na yon, magkakaproblema tayo. Kaya siguro ang paglalagay ng reel grease is after a year or every 6 months, depende sa pangangailangan at depende sa frequency ng fishing mo. Pero habang bago pa yung reel mo, I suggest dito ka na lang muna sa basic, yung mga screws niya na hindi magkaroon ng corrosion or rust. Yung mga internal nito, hayaan mo munang ganun muna dahil bago pa naman siya. Ngayon, kung meron ka ng maramdaman na or marinig na kakaibang tunog in the future, after a year or 2, then I think it's best to put a grease inside the gear and the shaft or the drag. But for now, since bago pa to, let's just stick with the basic, but just make it oily. Ang ginagawa ko, hindi ko siya nilalagyan ng oil dito sa nilalagyan ng line. Dito lang ako naglalagay sa labas just to avoid corrosion kapag nag-fishing naman ako o yung anak ko sa salt water. So I think we have covered everything, and if you like the content that we are creating, please don't consider to like, share, and subscribe to our channel so we can keep on producing educational videos, lalong-lalo na sa mga baguhan na mga anglers, kasi hindi ito masyadong na-explain sa ibang mga channels dahil nakafocus sila sa fishing adventures nila, yung big catches. So itong channel na to ay ginawa para sa mga baguhan katulad ko, para mas matuto tayo sa mga dapat nating malaman tungkol sa angling. So thank you for watching and see you then.